Sa pong mapagpalang umaga sa bawat isa, puri ng Panginoon sa kanyang kabutihan, sa kanyang katapatan sa bawat isa, puri ng Panginoon. Ako po si Assistant Pastor dito po sa Dubai, Pastor Nathan, na pinangungunahan po ni Pastora Jilin. At bago po tayo magsimula, ako po'y kinakabahan, tayo po'y umawit muna sa ating Panginoon. Hallelujah. Sa panahon ng pagsubok. Hallelujah. Yes, Lord, purihin kayo. Sa panahon ng pagsubok sa buhay, sa Diyos ako tumawag. Agad tumugon siya na nagmamahal sa lahat, at ako'y itinaas. Hindi ako pinabayaan, ang pag-iingat niya'y laging laan. Kahit kailan, hindi nagkulang, pag-ibig niya'y walang kapantay. Itataas kanyang pangalan, pagpuri ko sa Diyos ibibigay. Dakila ang Panginoon. Hallelujah, Hallelujah. Ulit din po natin sa panahon ng pagsubok. Sa panahon ng pagsubok sa buhay, sa Diyos ako tumawag. Agad tugon siya na nagmamahal sa lahat, at ako'y itinaas. Hindi ako pinabayaan, ang pag-iingat niya'y laging laan. Kahit kailan, hindi nagkulang, pag-ibig niya'y walang kapantay. Itataas kanyang pangalan, papuri ko sa Diyos ibibigay. Dakila ang Panginoon. Chorus. Hindi ako pinabayaan, ang pag-iingat niya'y laging laan. Kahit kay hindi nagkulang, pag-ibig niya'y walang kapantay. Taas kanyang pangalan, papuri ko sa Diyos ibibigay. Dakila ang Panginoon. Hallelujah, Hallelujah. Yes, Lord, Panginoon, tunay o Diyos na kayo'y dakila. Tinataas po namin inyong pangalan sa inyong kadakilan, Panginoon, O God. Lord, sa aming morning devotion, sa umagang ito, dalangin ko na kayo ang manguna, kayo pong may taas, kayo pong siyang mangusap sa bawat isa. Diyos, gamitin niyo lamang ako bilang inyong lingkod as an empty vessel to pour out your message to each of everyone, reveal to each of everyone, O God. Lord, linisin niyo po ang aming puso at isipan na
marinig at maging karapat-dapat na lumapit sa inyong presensya, Panginoon, O God, upang kayo maluwag at malaya kaming makapagpuri, sumamba sa inyo, Panginoon, O God. Malaya kami na makatanggap ng fresh revelation from you, O God. Lord, buksan niyo po ang aming puso't isipan, O God, na mai-welcome namin kayo, mai-welcome namin ang inyong salita, O Diyos. Kayo nga lang po ang siyang magsalita sa amin, O Diyos. Ano mang aking kaisipan, ano man ang aking karunungan ay sinusuko ko po sa inyo. Kunin niyo po ito at kayo po ang siyang maghari, Panginoon. Kayo po ang siyang magbigay, Panginoon, ng bawat sa aking sasalitain, Panginoon. Oh, hallelujah, hallelujah. Pinupuri ka namin, sinasamba, Panginoon. Lord, kung kami man ay in trouble right now, kung may man ay namang problema, ano man ang aming sitwasyon, sa ngayong oras na ito ay binibigay muna namin sa inyo ito. Sa inyo na po ito, Panginoon. Alam po namin na kayo ay magagawa kung kami ay nahihirapan sa ngayon, Panginoon, sa mga nararanasan namin. Sa inyo po, sinusuko po namin ito, Panginoon. Kunin niyo po ito, Diyos. Ano man ito, Panginoon, layo man ito, ang dahil man sa aming kalapastanganan, sa amin kung ano man po ito, ito man na yung pagiging aming pasaway, Panginoon. Lord, kunin niyo ito. Kayo po ang magturo sa amin sa umagang ito. Salamat, Panginoon, ito ang aming sama na langit. In Jesus' name, Amen, Amen. Purihin ng Panginoon. Alam niyo mga kapatid, ang ating tatalakayin is about po talaga sa pagsubok. Alam niyo, may mga dahilan o kung bakit tayo nagkakaroon ng pagsubok. Meron po akong tatlong ibibigay. Tayo ay in trouble, tayo ay nagkakaroon ng problema, tayo ay nagkakaroon ng sitwasyon dahil sa iba. Maaaring ito ay kaibigan, maaaring ito ay katrabaho, yung boss natin mismo, sa mga OFW dyan o sa mga may trabaho dyan sa Pilipinas, maaaring kapamilya mismo. Hindi ko po alam dyan sa inyo kung ano po kung saan tayo nagkakaroon ng trouble. Madalas pwede rin yung mga kapatid. Diba ho? At dalayan ko naman po, wag naman po sana sa kapatiran. Pero syempre, hindi man natin may iwasan yan. Pero bagamat ganon, may mga pagkakataon, isa sa inyo o isa sa bawat isa dyan, na sa mga nabanggit ko na nagkakaroon ng problema sa iba, isa sa mga to. So either kaibigan, katrabaho, amo, o kakilala, kaklase sa mga nasa estudyante yan. So bakit kaya minsan ay because of our faith, dahil sa ating kakaibahan, we are persecuted. Diba? Iba kasi yung pagtungo natin o how we handle situation. Gusto kasi ng tao sa paligid natin na kapag problematic sila, problematic din. Gusto nila kapag masaya sila sa makamundong bagay, ikaw naman, KJ, hindi ka dapat nakikisali. Di ba ho? So, talagang naiiba tayo. So, nakikitaan natin na mali sila. At talagang kung ikaw ay marunong sa salita ng Diyos, kung tayo ay nakakakilala ng salita ng Diyos, minsan ay tayo ay masakit masakit man pakinggan ay nagdudunong-dunungan o tingin natin mas mataas tayo sa iba. Hindi kaya sa mga favorite enemy natin. Yan po ba, lalo na yung hindi pagkakaintindihan. So yan po yung mga pagkakataon na tayo ay trouble. Actually, basahin po natin yung so yan po. May isa pa pong pagkakataon. So yung una po ay we are in trouble because of others. We are also, nag-introduction pa lang po mga kapatid. We are also in trouble dahil sa gawa mismo ng kaaway. So ano ba yung mga yan? Pandarayan ng kaaway, yung bulong nila,
lalo na yung the evil can do steal, kill, and destroy, mga kapatid. Can be, pagka alam mong inaagaw niya na yung o he's stealing your joy, alam mo na gawa na ito ng kaaway. Pagka pinapatay niya na, pagka dinadown niya na ang iyong nawala po sa saglit, amen. Puri po Panginoon. Pagka kinukuha niya na o pinapatay niya na yung espiritu mo, alam mo yung uso to sa may mga anxiety eh. So hindi kaya dahil sa mga pandaraya niya ay nalulunod tayo, akala natin ay mabuti, yung pala ay kasasama natin. So he's killing our spirit. Ano pa? He's also destroying our faith, mga kapatid. Kaya ng kaawayan, kaya niyang nakawin, kaya niyang patayin, kaya niyang sirain ang mga gantong bagay sa ating buhay. Pero sa dulo po, malalaman natin kung paano ba natin to haharapin. So, mamaya po. So, we are in trouble because of others, because of the work of evil. At lastly po ay yung sarili po natin mismo. Yung sinasabi po natin kanina, yung may mga anxiety. So, yung attitude, blindness, lalo na yung mga nagda-doubt, yung nagwo-worry, mga kapatid. Hindi kasi natin na noon, nung wala tayong Panginoon, nung sabihin natin hindi tayo masyadong nakakilala sa Panginoon, alam natin may Panginoon, pero ano yung kayang gawin sa atin ng Panginoon? Ito yung mga nararanasan natin eh. Nagkakaroon tayo ng attitude. Hindi. Kasi pag sinabi mo ng attitude, eh ano lang naman yun ugali lang naman yun. O sige, sabihin natin ugali. Masamang ugali, yung kung paano tayo magsalita, kung paano tayo kumilos, kung paano tayo, sige, kabastos na lang po, na hindi natin napapansin, hindi natin namamalayan dahil ang gusto natin, tayo yung tama, ang gusto natin, tayo yung bida, ang gusto natin, yung tayo yung nakakataas sa iba. So, yung anxiety, ito, may mga pag-aaral talaga na hindi natin ito makokontrol. Pero dahil sa ating Panginoon, kinakakayanin natin. Pero dahil dahil nga tayo ay nakakakilala na. So blindness sa ating sarili. Ano ba to? Ito po kasi, mga kapatid, ay more on our pride eh. Na akala natin na tayo lang ang tama, na akala natin ay walang dapat makaapak sa atin. Alam niyo po ba yun? Na kahit nasabihin na ng iba na may pagkakamali sa atin, isa, dalawa, hindi pa sa akin, kumbaga, ikaw pa lang nagsasabi sa akin yan, o tatlo, dalawa na nagsasabi sa'yo, hindi naman sinabi sa akin ng pastor yan, o ni pastor yan, o sige, sinabi na ng leader sa atin, ng mga pastor, ay hindi sa akin sinabi ng Panginoon. May mga ganun eh. Minsan naman nababasa na sa Biblia, todo ano pa rin, todo it's between me and God pa rin. It's me and God, ang kakampi ko pa rin ay ang Panginoon. May mga ganung pagkakataon dahil po saan? Sa pride po na atin. So lastly po ay yung pag-worry natin, pagkakaroon ng doubt sa kung ano ang pinapakita sa atin ng kaaway, ay kung paano natin siya i-handle na parang hindi ko kakayanin, parang wala akong magagawa, parang sige po, basahin natin sa 1 Peter 5:7. Ngayon pala po tayo babasa ng salita. First Peter. Naunahan na po kasi ako ng kaba. Pamanin po. At syempre, ang Panginoon pa rin po ang siyang manguna sa atin. First Peter chapter 5 verse 7. Amen. Hallelujah.
casting all your anxiety in Him because He cares for you. Be sober-minded, be watchful. Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion seeking someone to devour. Sige po sa Tagalog po. Ang salita ng Diyos. 1 Peter chapter 5 verse 7. Pagkatiwala niyo sa Kanya ang lahat ng kabalisahan niyo dahil nagmamalasakit siya sa inyo. Kaya mga kapatid, tayo ay maawa sa ating sarili. Ang Panginoon mismo ay ang Panginoon mismo ay nagmamalasakit sa atin. Kaya pag malasakitin natin din ang ating sarili kapag tayo ay nababalisa o pagka tayo nagkakaroon ng worry or anxiety, mga kapatid, o ng doubt. So ngayon, how do we handle those things, mga kapatid? Tayo ba ay dapat matakot? Hala, problemado ko. Hala, dyan na naman si brother, dyan na naman si sister, dyan na naman yung katrabaho ko, dyan na naman yung amo ko, pagagalitan na naman ako niya kahit wala akong ginagawa. Mga ganong pagkakataon, how do we handle those things, mga kapatid? Dapat ba wala tayong gawin? Stay put lang tayo, ganyan. Sige, dumaan ka lang, kaaway, o sige, bahala ka dyan, go, ano dyan. So, yun nga po, don't get fear, mga kapatid, but fight. Sa mga iba, so ibig sabihin ba ng fight, makikipagsuntukan ka na, pagka ang kaaway natin ay yung katrabaho natin, makikipagsigawan ka ba sa amo, ganun ba? Hindi po, mga kapatid. So, yung tatlong binigay natin kanina, yung others, enemy, and ourselves. So, yung we are going to fight others by love, kindness, understanding, mga kapatid. Lagi po natin tatandaan na hindi natin kaaway ang creation ng Panginoon. Hindi natin kaaway ang kapatid na ganito, si sister na ganyan, si brother na ganyan, si katrabaho na ganito, si amo na ganito. Lagi po natin iisipin na ginagamit lamang sila bilang instrumento ng kaaway. Ginagamit lamang sila upang mag-grow lang din tayo sa pananampalataya. Alam nyo, masakit isipin, masakit na makita. Tayo lang din kasi yun eh. Nanggaling lang din kasi tayo sa ganung sitwasyon. Naging ganun lang din tayo. Hindi kaya, may pagkakataon na isipin na lang din natin na maintindihan din natin na nagkakasala ka rin. May pagkakasala tayo na hindi tayo pwedeng maging judge sa iba. Lagi nating iisipin yun. Siyempre, iisipin natin yung pagmamahal sa atin ng Panginoon. Kung paano niya tayo inintindi, kung paano naging kind sa atin ng Panginoon dahil sa kanyang pagmamahal. Kung paano niya tayo inintindi, kung paano niya tayo inaccept ba tayo ng Panginoon nung tayo ay lumalakad na sa katwiran? Kumbaga, sinalubong niya ba tayo nung tayo ay malinis na? Hindi po. Kaya nga tayo lumalapit para magpalinis eh. Ibig sabihin, tinatanggap tayo ng Panginoon nung tayo ay marumi na. At tayo ay lilinisin ng Panginoon. Bakit hindi po kasi natin kayang magpalinis sa sarili natin? Ganun din ang gawin natin sa iba. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. So, again, hindi sila ang ating kaaway, kundi yung gawa mismo o yung spirito. There's a evil spirit that working on them. Kawawa naman sila. Ginagamit na nga lang sila ng kaaway. Aawayin mo pa. Tama po ba? So, magkaroon na lang tayo ng kahabagan, ipanalangin natin, natin sila, ibalikan natin sila ng itong mga bagay na to, kind, love, o hindi kaya yung Jesusness na lang na tinatawag. Amen po. So, ano pa ba? So, una, yung fight others by love, kind, understanding. Ano pa po? Fight evil by
ano po kaya pwedeng ipanlaban sa salita ng Diyos? Hahanapin natin, tapos magpapa-insenso ba tayo sa bahay? Tatawag ba tayo ng albularyo? Hindi. Paano ba kalabanin ng Panginoon si Satanas nung siya ay dinadaya? Sa Matthew 4 po, sinasabi lagi ng Panginoon na nasasabi sa salita. Nasasabi. Anong gamit ng Panginoon? Salita lang din mismo. Sa Biblia, mga kapatid. Ang salita mismo ng Panginoon ang siyang ginagamit sa... Sige po, basahin na po natin sa Matthew 4, verse 4. Ito po ay panahon na pagtukso sa Panginoon. Sige po, basahin po natin mula sa 1. Matthew chapter 4, verse 1 to 4. Ang pagkatukso kay Jesus. Pagkatapos nito, dinalan ng banal na Espiritu si Jesus sa ilang upang tuksuin ng Diablo. Doon ay nag-ayun si Jesus ng 40 araw at 40 na gabi. Kaya nagutom siya. 3. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, gawin mo ang tinapay ang batong ito. Verse 4. Pero sumagot si Jesus, sinasabi sa kasulatan, hindi lang sa pagkain nabubuhay, kundi sa bawat ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos. So, ano pa? Sige, tuloy-tuloy na natin. 5. Dila na naman ng Diablo sa Jerusalem ang buwan na lunsod doon sa pinakamataas na bahagi ng temple. Verse 6. At sinabi niya kay Jesus, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, tumunod ka, sapagkat pati kaaway gumagamit ng salita ng Diyos, pero ang ginagawa niya, nirarambol-rambol niya. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, uutusan ng Diyos ang kanyang mga anghel na ingatan ka at aalalayan ka nila upang hindi tumama ang iyong mga paa sa bato. Sige po, kasi mababasa rin yun sa Salmo chapter 91, 11 to 12. Pero hindi yun yung eksakto. Sige po, basahin po natin sa 7. Ganun na naman ginawa ng Panginoon. Pero sinagot siya ni Jesus, sinasabi sa kasulatan, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. So, nakikita po natin kung paano kalabanin ng ating Panginoong Jesus ang kaaway sa salita rin mismo ng Panginoon. Ang Biblia rin po, mga kapatid. So ano pa po, pag tayo ay tinutukso ng kaaway gamit ang ibang tao, anong ginawa ni Joseph? Tumakbo po siya, mga kapatid. Joseph the Dreamer po. Tumakbo siya sa tukso, mga kapatid. Hindi niya ito niyakap. hindi siya nakijoin sa gusto ng iba. Hindi niya pinagbigyan ang masamang layaw ng iba, kundi tumakbo siya, mga kapatid. Ganun din po tayo kapag merong manunukso sa ating paligid. Siyempre, again, alam natin na sila ay ginagamit lang ng kaaway. At kailangan natin ipanalangin na anumang pagkilos ng kaaway sa ating mga katrabaho, sa ating amo, sa ating kaibigan, o sa mga kinasasakupan, ay ipanalangin natin at itaboy natin ang spirito ng kaaway. O hindi naman sila talaga ang problema, ang ibang tao. Baka, ito yung pangatlo, baka tayo talaga. Baka tayo talaga. Doon lagi bumabagsak kasi, mga kapatid. Pag ako po ay nakakita ng pagkakamali ng iba, o sa isang sitwasyon, naisip ko, sila ba talaga ang mali? O baka ako lang. Baka may tamang way how to handle these things. Kailangan ba pagka may pagkakagulo, dapat ba maguluhan lang din ba ako? O lalo kong paapuyin ang nangyayari? Sulsulan ko si ganito? Oo, tama siya, tama to. O may kampihan ako? May mga ganun pagkakataon eh. O baka naman talaga tayo mismo sa sarili natin ang may pagkakamali. Alam nyo, kailangan kasi natin tignan lahat ng side, lahat ng views and everything. At
makikita natin kung paano natin ito hahandling. Minsan din talaga o mas madalas sa sarili lang din po natin tayo. Ang sarili lang din po natin ang problema natin. Kakaisip natin ang kakaisip. Nagkakaroon tayo ng anxiety. Sino may problema tayo? Kakaisip natin ng kakaisip. Minsan wala naman tayong problema. Naghahanap tayo ng problema. Sino may problema? Tayo. Amen po ba? So yun nga po. So how do we fight ourselves na lang mismo? Paano natin kalabanin yung sarili natin? Sige po, basahin natin sa Romans. Kasi iniisip natin na ba't ba ako nasa ganitong sitwasyon? Bakit ba ako hindi makaalis sa ganito? Bakit ba? Ang dami nating question, mga kapatid. Ang dami nating hindi natin malaman kung bakit dito tayo dinadala ng Panginoon. Hindi na lang tayo magtiwala sa Panginoon, ano? Sige po, basahin natin sa Romans 8:28 po, mga kapatid. Para tayo ay magkaroon ng kapayapaan na lang din kapag hindi natin naiintindihan ng sitwasyon. Kasi the more na iniisip natin kung paano to solusyonan, kung paano natin to, yan, tama po si Andaya Mel, fight a good fight of faith. Sige po, sa Romans 8:28, alam natin na sa lahat ng bagay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya na Kanyang tinatawag ayon sa Kanyang layunin. So, mga kapatid, may nakikita ko two requirements dito para magkaroon tayo ng kapayapaan sa anumang sitwasyon natin, mga kapatid. So, sige, tatluhin natin. Maintindihan natin na may ginagawa ang Panginoon. Amen? Pangalawang requirements, na tayo umiibig sa Kanya, sa ating Panginoon. Amen po? Pangatlo, at Kanyang tinawag ayon sa Kanyang layunin. Papayapa tayo pag naintindihan natin itong tatlong ito. So, ito maintindihan natin na gumagawa ang Diyos para saan? Sa ikabubuti natin. Pangalawa, yung umiibig. Para tayo ay talagang fully submit o nagsasubmit tayo o binibigay natin yung full na ating pagtitiwala sa Panginoon. So, tinawag sa Kanya ayon sa Kanyang layunin. So, hindi sa layunin natin, mga kapatid, kundi may layunin ng Panginoon. May gustong gawin sa atin ng Panginoon. Kaya, tiwala lang po tayo. Hindi po natin kailangan magkaroon ng anxiety, mag-isip na mag-isip. Kung hindi natin kayang gawin, huwag natin gawin. Ibigay natin sa Panginoon. Isuko natin sa Panginoon. Yun ang pinakamabuti natin gawin. Kung hindi natin kayang malampasan by ourselves. Kung hindi natin kaya sa our financial, mauubos lang yan. Sa effort, mapapagod lang tayo. By time, nakakaisip natin, mauubos lang ang ating oras kakaisip. But giving or submitting to the Lord, surrendering to the Lord, masisave yung pera natin, yung time natin, yung effort natin. Gusto ba natin yun? At plus, mag-grow yung ating pananampalataya, mag-grow yung trust natin sa ating Panginoon. So, ano pa po? Yung pag-asa natin sa Panginoon. Philippians 4 verse 9. Philippians 4 verse 9. Yan. So, yan. Ipamuhay nyo ang lahat ng natutunan nyo at tinanggap mula sa akin sa salita at sa gawa, at nasa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. So, yun nga, yung sinasabi natin, mga kapatid, pag naipamuhay natin yung mismong verse na lang din na yun, pag naipamuhay natin yun, mga kapatid, sa atin ang kapayapaan. Pag naipamuhay natin ang salita ng Diyos, ang Biblia, sa atin ang kapayapaan. Magkakaroon tayo ng peace. Hindi yung kapag nagkaroon tayo ng time na po, paumanhin po, sige, bigyan nyo na lang po ng 2 minutes. Hindi yung pagka nagkaroon tayo
ng karunungan, hindi lalo tayong nagkakaroon ng kaguluhan na, ba't sabi ng pastor namin ganito, ba't sa Biblia, ba't sabi sa gantong salita, tapos ganyan. Ang dami hindi ka nagkakaroon ng peace. Amen po ba? So, pagka ganun, alam na natin na hindi sa Panginoon yun. Ibigay natin sa Panginoon kapag tayo ay nagkakaroon ng unpeaceful mind, kapag nagkakaroon tayo ng hindi panatag na kaisipan. Sige po, bibilisan ko na po. So, balik po tayo sa Roma 8:18. Chapter 8 verse 18. Para sa akin, ang mga paghihirap sa buhay na ito, yan, pagkahirap na tayo, sige, down to the limit. Mahirap na tayo mahirap sa daga. Pero, pag tayo ay lumalakad sa pananampalataya, with all our might, ito ang ating isa pamuhay. Title po nito, ang napakagandang kalagayan sa hinaharap. Verse 18, para sa akin, ang mga paghihirap sa buhay na ito ay hindi maihahambing sa napakagandang kalagayan na mapapasa atin ang balang araw. Hallelujah. So, alam niyo yun? Parang isang hakbang na lang, hindi mo na hakbang. Bumigay na tayo. Diba? Isang hakbang na lang pala na yun, makakamit na pala natin yung napakagandang kalagayan na yun. Sinukuan natin. Mga kapatid, tayo ay magpakatatag. So, Joshua 1:19, pasensya na pa. Hindi ko po kasi hanggat din natin nababasa. Then magko-conclusion na po ako. Chapter 1, verse 9. Amen. Alalahanin mo palagi ang bilin ko sa iyo, magpakatatag ka at magpakatapang. Huwag kang matakot o kaya manghina, dahil ako ang Panginoon na iyong Diyos ay sa iyo kahit saan ka man pumaroon. Purihin ang Panginoon. Napakasarap pagbulag-bulahin ng mga ganitong bagay, mga kapatid. Sa atin ng ating Panginoon. So, again, andyan ang trouble. Hindi yan mawawala. Ang pagkilos ng kaaway, ang pagkilos ng mga nasa paligid natin, o yung sarili lang din po talaga natin. Pero, how we will handle it? We will handle this with confidence. May gagawin ng Panginoon kung bakit ako nandito. I am trouble. Hindi yung trouble, yung natatakot ka, hindi yung nalulungkot ka, hindi ganun sa pag-handle. Pero, I'm in trouble, may gagawin ng Panginoon. We will handle this with confidence na dahil kasama natin ang Panginoon. Bibigyan niya ako ng kapayapaan, bibigyan niya ako ng solusyon. This will make my faith grow pa and grow sa buhay natin bilang Kristiyano. So, last po, bago po ako manalangin, 1 Peter chapter 1, verse 6. Sige po, mag-closing na po tayo pagkatapos po nito. 1 Peter chapter 1 verse 6 to sa hanggang 7 na po. Unang Pedro chapter 1 verse 6 to 7. Dahil dito dapat kayong magalak sa kabila ng iba't ibang pagsubok, dahil ang mga pagsubok na ito'y panandalian lang at dapat ninyong maranasan para verse 7, para masubukan kung talagang tunay ang pananampalataya ninyo, katulad ng itong sinusubok sinusubok ito sa apoy para malaman kung tunay o hindi. Pero mas mahalaga ang pananampalataya natin kaysa sa ginto na nawawala. Kaya kapag napatunayan tunay ang pananampalataya nyo, pupurihin kayo't pararangalan ng pagdating ni Jesucristo. Purihin ng Panginoon.
Hallelujah. Dapat natin maintindihan na sa bawat sitwasyon ay talagang panandalian lang. Hindi yan masakit. Iniinda lang natin. Kaya ito yung nagiging masakit. Hallelujah. Sige po. Salamat. Hallelujah. Amen. Mabuti ang Panginoon. Kinakaawaan tayo ng Panginoon. Kaya kaawaan din natin ang sarili natin. Kinakabagan tayo ng Panginoon. Kaya kakabagan din natin ng ibang tao. Hallelujah. Minamahal tayo ng Panginoon, i-spread natin yung pagmamahalin. Mag-reflect sa atin yung ginagawa sa atin ng Panginoon. At nang sa ganun, makita ang glory ng Panginoon sa ating buhay. Tayo pa manalangin. Panginoon, maraming pong salamat sa umagang ito na pinagkaloob niyo sa amin. O Diyos, purihin ka, sambahin kayo, Panginoon. Lord, pag kami ay in trouble, kami ay namumroblema, kami ay may sitwasyon, lagi niyo pong ipaalala na kayo ay nasa amin. Kami ay pumanatag, kami ay magkaroon ng kapayapaan, sapagkat kayo ang aming kapayapaan, kayo ang aming pag-asa, kayo ang aming kaligayahan, Panginoon. Huwag ninyo pong hayaan, Panginoon, na agawin ng kaaway. Hallelujah. In Jesus' name, in Jesus' name. Kung ano mang pagkilos ng kaaway na gusto niyang nakawin ang aming kaligayahan, ang aming patay ng aming spiritual, o wasakin ang aming pananampalataya, in Jesus' name we rebuke this. Lalo kami magkaroon ng kalakasan na nagagaling sa inyo, pag-asa na nagagaling sa inyo, kaligayahan, tunay na kaligayahan na nagagaling sa inyo. Panginoon, we ask for your help. We ask for your aid, Panginoon. Kung kami nagkakaroon ng sakit, hindi man ito physical na sakit, ito man ay spiritual na sakit, kayo po ang gumamot nito, Panginoon. Samahan niyo kami, Panginoon, sa aming buhay. Lord, sa umagang ito, dalangin ko na palakasin yung bawat kapatid ko. Bigyan niyo kami ng renewed strength, Panginoon. Sa mga papasok pa lang, Panginoon. Samahan niyo sila, akayin niyo sila. Ibigay niyo po, Panginoon, ang pangangailangan nila sa buong araw na ito. In Jesus' name, ilayo niyo sila sa disgrasya, sa mga matutulog naman. Panginoon, bigyan niyo kami ng mahimbing na tulog, O Diyos, at makalangit na panaginip, O Diyos. Reveal pa rin kahit kami ay natutulog, pinapupurihan pa rin namin kay Panginoon. Lord, sa aming hiwa-hiwalay sa morning devotion na to, kayo pa rin ang siyang maging mag-isa sa amin, Panginoon God. Mag-unite sa amin by Spirit. At by Spirit, Panginoon God, ay maluwalhati ka namin, Panginoon God. Maitaas ka namin, Panginoon God. Let your shine, Panginoon God, ang mag-shine sa amin, O Diyos. Kayo ang glory ninyo ang makita sa amin ng bawat tao, Panginoon. At lumayo ang kaaway, ang plano pa lang ng kaaway sa amin, Panginoon. Salamat, O Diyos. Salamat sa inyo pong kapurihan. Pagsampahan, Jesus' mighty name. Amen and amen. To God be the glory po. God bless po sa bawat isa.